yung mga pumupunta ng stadium para mag-cheering. And then nagki-create sila ng energy vortex kasi every time na may malakas na cheering, so ibig sabihin nagki-create sila ng huge vortex energy. Pag sinabi mong huge vortex energy, so nagki-create yan ng parang ganito siya mag-work. Grabe yung paso ko. Yung yung nag-travel kami ni Daddy. Nandiyan pa rin yung mga So pag sinabi mong vortex energy, para siyang spiral. Sa YouTube yun, meron ako diyang So nakikreate ka ng spiral. Let's say, ganyan, parang whirlpool siya, parang whirlpool. So spiral yan, nakikreate ka ng ganyan. So lahat ng mga tao na nag-cheering or doon sa mga pumupunta ng stadium at sini-cheer nila yung kanilang yung mga hinahangaan nila na nasa sports. So makikreate yan ng vortex. So yung energy vortex na yan, so magkakaroon yan ng entrance, either na entrance or exit na connected sa unseen realm. And then ngayon, pag nagkaroon yan ng entrance or exit, so dyan lalabas yung mga matrix entity na nasa 4D, yung nasa 4th realm, na sila yung mag-harvest ng energy. Kumbaga yung every time na merong mga pulong-pulong or merong, let's say, pupunta ka ng simbahan, di ba, yung mga nag-worship na maraming tao. Kasi every time kung saan yung crowded places, kung saan yung maraming tao, so lagi nagkikreate ng vortex. So for example, sa simbahan, di ba, maraming mga dyan, yung maraming tao na pumupunta. So part din yun ng matrix kasi nga kung saan yung crowded places, ibig sabihin halo-halo yung energy, mix of energy. So pag sinabi mong mix of energy, ang energy mo dan is hindi pure, kumbaga stagnant. Kasi nga yung energy mo, let's say ikaw source ka, tapos nakihalo ka doon sa mga tao na maraming crowded places. So ang iba doon maaring makasagap din ng energy mo. Kaya yung iba, 'di ba, kapag naka-experience ka ng awakening, ano yung nangyayari? Marami dito sa inyo kasi sa mga archangel, dati naglilingkod kayo sa simbahan. Tapos ngayon nung nagka-awakening na kayo kasi na-chosen kayong magka-awakening, yung iba sa inyo pumupunta sa simbahan, pag uwi, feeling yun, nasusuka kayo, nade-drain kayo, sumasakit yung ulo nyo. Kasi nga, mas napi-feel nyo na yung energy doon sa maraming tao na alam nyo yung masyado kayong sensitive sa energy. So, hindi na kayo nagmamatch doon. Kaya binibigyan ka ng ganun para magtanong ka sa isip mo, ma-realize mo na bakit ganun, samantalang dati okay lang ako nung pupunta ako sa maraming tao, pero ngayon, masyado na akong sensitive. Kasi yun yung time na na-awakening ka, na time mo nang mag-level up, na na-realize mo na yung religion is part of the matrix system din. So ganun yun. Yung iba naman sa inyo, na nandoon kayo sa stage na nag-worship kayo, so nakikreate din kayo ng vortex dyan. Every time you are nag-worship ka, you are begging, you are praying, you are you worshiping the external God, yung program sa atin na there is an external God, there is a God in heaven, di ba, sitting in a golden chair. There is tawag nito, a divine father na magagrant ng wishes mo, na magsisave sa'yo. Di ba yun yung program sa religion? Yun. So yan yung program natin. Every time na mag-worship tayo, so nakikreate ka rin dyan ng energy vortex. Para siyang wifi mag-work. Once na nag-create ka ng energy vortex siya, so papasok yung mga matrix entities and then i-harvest nila yung energy mo. So ganun siya. So every time kung sino yung ine-energize mo, so let's say hindi ako nag-energize sa mga ganong gods, mga external gods or deities. So ibig sabihin, hindi yan, yung mga external gods na yan and deities or deities, whatever you call it, so hindi siya mag-exist sa buhay ko kasi nga hindi ko siya ine-energize. Kung ano yung ine-energize mo, yun yung mag-exist sa buhay mo. So let's say ine-energize mo yung fear, ine-energize mo yung mga stress, kung ano yung mga inisip-isip mo. So yun yung makikreate sa reality mo. So ganun din yung siya mag-work. Kung ano yung ine-energize mo, so you are giving your power away kasi nga hindi ka aware sa mga energy expenditure mo kung kanino mo binibigay. Same, pagguwa galing sa labas, masama pakiramdam. So yun, si Angel Pika, no? Kaya marami dito sa inyo, once na nagkaroon kayo ng awakening, pagkalabas sa simbahan, dati okay kayo kasi nga nung time na yon, hindi pa kayo aware, wala pa kayong awakening, nasa soulless program. Lahat naman tayo soulless. Kasi nga yung part din ng hindi ako nag-ano doon sa mga divination, yung mga braha-braha kasi nga connected yun sa mga zodiac sign mo. Na which is yung zodiac sign natin, part din yun ng separation. Part pa rin yun ng matrix system. Kaya hindi rin ako nagbe-base sa astrology. Gagamitin ko lang yung astrology kung kumbaga paano mo ma-master yung sarili mong matrix.
yung sarili mong metric system. Pero yung magpo-focus ako doon talagang ikakaririn ko. Hindi ako nagpo-focus doon kasi nga hindi mo na yun kailangan mag-waste ka na ng energy doon. Ang focus mo na talaga is yung connection mo sa taas, di ba? Sa mismong source energy, yung frequency mo. Kasi nga ang frequency mo, yun yung nagki-create ng material things dito, yung frequency. So ngayon, yung soulless nga, balik tayo sa soulless. So kapag mayroon ka ng high frequency, ma-determine mo din sila sa left eye mo. Ngayon, kung hindi mo sila ma-determine, so sila yung mga nandoon sa mga matataas na posisyon kasi nga sila yung makokontrol sa'yo. Sila yung gagamitin ng matrix para makontrol yung mga utak ng tao. Kaya nga tinatawag na government. Govern means control. Ment is the di ba, shortcut ng mental. Ibig sabihin, mind conditioning. Kasi nga, sila yung mga programmer. Ipoprogram ka nila as a default program. Nakaprogram ka dito na kumbaga kabaliktaran sa talagang totoong tayo. So yun, para yun nga, malalaman mo na sila yung mga nasa mataas sa posisyon. Kung nasa work ka, sila yung almost na nasa taas din na yung mga natin, yung mga nasa mataas na mga authority. Kasi sila yun para makontrol nila tayo, para makaharvest sila ng energy. Sila yung mga ginagamit ng matrix para makaharvest ng energy sa'yo. Yung mga hinangaan mo, mga celebrity, yung dating mga, di ba, pag merong mga laban-laban, nag-cheer tayo, cheer, kung sino-sino yung mga chine-cheering natin, na hindi mo alam yung energy mo, binibigay mo doon. Kasi every time na magkakaroon ka ng mga ganong emotion, so nagkakaroon yun ng vortex na binibigay mo doon kung sino yung chine-cheer mo. Kaya, di ba, sila yung mas nagiging sikat, nandoon sa kanila yung light. Kasi nga, yung energy mo, kung let's say mayroong mga 1 million na tao na nabigyan ng energy doon, sila, let's say 2 million na tao, nag-cheering sila. So yung energy ng mga 2 million tao na binibigay doon sa cheer nila na player, and then yun ang nagkakaroon ng nandoon sa kanila yung star, nandoon sa kanila yung light. Kumbaga, nandito ka sa isang stage, yung energy mo binibigay mo doon. May na-realize ba kayo kung paano siya mag-work? So ganun yun, kaya lang nag-work siya para siyang Wi-Fi system na hindi mo siya nakikita pero hindi ka aware na binibigay mo yung energy mo doon. And then yung mga soulless, malalaman mo rin yun. Yun yung mga soulless na when it comes to sa nature ng work natin at saka dito sa governing system ng government. Yung mga yung mga scientists din, yung ibang scientists yan, mga din yan, yung mga aliens din yan. Sila yung mga nagki-create ng mga kung ano-anong mga technology, 'di ba? Yung mga robots, mga sila yan. Sila yung mga nagba-bioengineer. Sila din yan. Tsaka yung mga nasa posisyon, yung mga doctors na diyan, yung nasa whitey diyan, yung mga nagpo-promote ng mga carnivore, yung mga ganyan, sila yun para kumain ka ng meat tapos ma-harvest din yung energy mo sa unseen realm. Sila din yun. Yung kaya pag na-awakening ka na at kapag nagkaroon ka ng connection, kasi nga direct connection mo yun sa God. So magkakaroon ka ngayon ng wisdom tsaka ng inner knowing na alam mo yung gagawin mo. Kasi nga itong awakening, it is your personal journey. Binibigyan ka ng information kung paano ka makaka-exit dito, 'di ba? Kaya kanina, 'di ba, meron akong post diyan na walang ibang makakapag-save sa iyo. Your inner demon, your lack of confidence. So lahat 'yon, responsibility mo 'yon. Responsibility natin 'yung sa sarili natin kasi nga personal journey mo ito. Mag-isa kang pinanganak at mag-isa ka ring mamamatay. Wala kang ibang sisisihin. Responsibility mo. Kailangan mo maging aware at maging responsible. Walang ibang yung sasabi nila na second coming. Walang babalik na Jesus.